congratulations po. Congrats kay Maestro 21 TV. Congrats. Siya pong pinanghalpon na Best Reactor ngayong Okay guys, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa araw na ito tayo muli po ay may panibagong reaction tungkol po sa kalagayan po, update sa kalagayan po ni Brother Paas. Alam po naman po natin mga kapatid na may pinagdadaanan po. May pinagdadaanan po sa buhay ang ating Brother Paas at ito po ay may kaugnayan po sa kanya pong kalusugan at marami sa atin na tagahanga po ni Brother Paas ay nagsasabi na sana ay magpa-confine na ang isang Brother Paas or magpadala na po sa ospital at nang sa ganun po ay mabigyan po ng karapatang solusyon o karapatan na medical attention ang kanya pong kalusugan, pero nananatili pa rin ang ating Brother Paas na ayaw magpa-confine at yan po ang ating aalamin sa kanya pong naging live kamakailan po at sinasabi po niya kung bakit ayaw po niyang magpa-confine. Bakit nga ba ayaw po ni Brother Paas magpadala po sa hospital? At ano na po ang update sa kanyang pong karamdaman. So yan ang ating paksa ngayong araw na ito. Pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At tangkilikin po natin Ate Ed the Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs at Ruel of Malalag. At siyempre, kung bago lang po kayo sa munting channel na ito, sana po inyo rin pong suportahan sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon updated po kayo sa anumang reaction videos na ating pong gagawin. Likewise, may shout out po sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa. Kalingap Reactor Partner sa pamumuno po yan ng aming presidente Javier De Leon aka Birador. At tangkilikin din po natin, suportahan din po sana natin ang ating mga kasamahang Kalingap partners, lalong-lalo na po yung ating mga Kalingap charity vloggers na nakatalaga po sa iba't ibang Kalingap landing pad sa ating bansa. At ganun din po sa inyo, Kalingap subscribers, solid supporters, and organic sponsors. Mega shout out po sa inyo lahat. At ganun din po ang ating mga kapatid po dyan sa Team Siomai ng Kalahi Community at ng buong Kalahi Community. So sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pong pagbibigay po ng reaksyon, tunghayan muna natin po ang maikling video clip po na aking kinuha po sa live ni Brother Paas at doon po sa mga hindi pa po nakasuporta po kay Brother Paas, sana po inyo rin pong bisitahin ang kanya pong channel at sa ganun po ay makakapagbigay po tayo ng suporta. Lalo-lalo na sa panahon na siya po ay nangangailangan ng tulong pinansyal. Okay? So, tunghayan muna natin mga Kalingap ang naturang maikling video clip na mula po sa live ni Brother Paas. Yan, sa mapagpalat na biyayang gabi po sa ating lahat. Narito po ang inyong lingkod, Brother Paas. Nagpapasalamat sa kadakilaan ng Diyos, sa kanyang kabutihan, sa ginawa niyang kamangamangang bagay na kailanman hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, hindi kayang ipaliwanag ng isip ko, hindi kayang ipaliwanag lang kung ano pa mang bagay ang ginawa ng Diyos sa aking buhay. At yun yung tinatawag na himala ng mga himala ng mga himala. At purihin po ang Diyos. Normal na po akong nakakakain at wala na pong bumabara sa lalamunan ko.
purihin po ang Diyos. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos. Pangalawa, sa mga taong nanalangin kay Brother Paas. Hindi po natutulog ang Diyos. At yun lahat po ng inyong mga panalangin, tinugon po ng Diyos. Kaya ako po ay nagpupuri, nagpupugay, nagpapasalamat sa Diyos na buhay. Una sa lahat, huwag lamang po tayong mawala ng pag-asa. Marahil ang iba sa inyo nawawala na ng pag-asa. Marahil sa inyo ay may sakit, may karamdaman. No. Huwag po tayong mawala ng pag-asa kapag may sakit tayo. Hindi po kawalan ng pag-asa ang sakit, karamdaman para tayo po'y mawala ng tiwala sa Diyos. Para kasuklaman natin ang Diyos, para tayo po ay sisihin natin ang Diyos sa sakit natin. Ang Diyos po'y walang kasalanan sa mga sakit natin. Yan sakit pong yan, ang may pakalanan yan ang Diablo. At lagi po natin tandaan, anumang bagyo sa buhay natin, gaano man katindi ang bagyo, mayroon din paghupa ang bagyo. So kapag si Kristo ang iyong pundasyon, si Kristo ang iyong sandigan, anumang bagyo ng problema mayroon ka, huwag ka lang bibitaw, huwag ka lang aalis, huwag kang liliwa, magiging matagumpay ka sa lahat ng iyong mga lakad. Glory to Jesus. Lita, ba mo, okay na kayo, brother ba? Opo, God is doing miracle. Sabi ko naman po sa inyo, hindi mag-glorify si Jesus kapag ang doktor ang nagpagaling sa akin. Ang tao ang mapaparangalan. Doon kayo sa taong yun, magaling yun. Wala na, sa tao na itinuro, hindi na sa Diyos. Samantalang kapag gumaling ka sa pamamagitan ng himala ng Diyos, kay Jesus lalapit ang tao. Sapagkat si Jesus hindi na kailangan ng siyensya, kailangan lang manalig ka, manampalataya ka, isuko mo yung buhay mo, surrender your life to Jesus. Everything surrender. Isuko mo lahat ng anumang bagay, alipin ka, anumang bagay, struggle ka, and allow Jesus to do something for your life. Leave it to Jesus alone. And you will see the miracle happen in your life. Basta lahat ng negative gawin natin positive. Ang lahat ng imposible, everything's possible with God. Okay, so yan ang naging pahayag o mensahe. Pwede bang natin sabihin mensahe? Ano pa ba ang masasabi po natin sa mga sinabi po ni Brother Paas? Okay. So, bilang isang layman, ay tanging ang mga may kinalaman po o mga church workers po ang pwedeng magsalita po sa mga sinasabi po ni Brother Paas, mga kapatid, dahil alam po naman natin, limited ang ating kaalaman when it comes sa teachings ng ating Panginoon Diyos. Pero ang ating lapang pong na iintindihan po dyan na sinasabi po ni Brother Paas, kung mayroon man po tayong problema na mabigat, kagaya po ng kanya pong pinagdadaanan ng ating kalusugan, kung mayroon man tayong sakit, na nararamdaman, sakit na talagang halos ay nandun na po tayo malapit sa bingit ng kamatayan. Kung ibig sabihin ay sakit na talagang napakahirap bigyan ng lunas. Okay? Ang sinasabi po dito ni Brother Paas, mga kalingap, ay isurrender natin lahat ang ating mga sakit, ang ating mga problema sa ating Panginoon at bayaan po natin na ang Panginoon ang gumawa po ng himala o gumawa ng solusyon sa ating pong problema. Okay? Kahanga-hanga po ang pananampalataya po ni Brother Paas, mga kapatid. Okay? Alam po naman natin, sabi natin, maraming nagdadasal po na
At maraming nagsasabi sa mga comment section na sabi ay tutulungan si Brother Paas basta siya po ay magpapagamot sa pagamutan. Pero nananatili po ang pananampalataya ng Brother Paas sa ating Diyos na mapaghimala. At ito po ang kahanga-hanga po sa Kanya. At dito sa Kanyang live, mga kalingap, ay sinasabi po niya ay gumawa na po ng ang Panginoong Diyos na buhay ng isang himala sa kanya pong sakit. Kasi sa kanyang update, sinasabi po niya, parang mayroon ng milagrong nangyari sa kanya, parang maayos na raw po siyang nakakakain at wala nang para po sa kanya pong lalamunan at unti-unti nagiging maayos na po ang kanya pong kalagayan. Harinawa. Praise the Lord and amen, amen, amen. Okay? So, dito hindi natin matatawaran ang kapangyarihan po ng ating Diyos na buhay. Yan ang sinasabi po ni Brother Paas, mga kalingap, hindi dapat tayo mag-alinlangan. Okay? Hindi natin dapat binibigyan ng hindi na tayo dapat nag-aalinlangan sa anumang kakayanan o kung anuman ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Basta manalig tayo at i-surrender natin lahat ang ating daladala sa ating buhay at ang Diyos na po ang bahala. Iyan po yung pagkakaintindi ko po sa kanya po mga sinasabi. Talagang anong tawag dito? Nakaka-inspire. Nakaka-inspire po yung kwento po ni Brother Paas at yung mga sinasabi po niya na aral na pwede natin pong mapulot po sa kanya pong sinabi sa kanyang live. Kaya nga po ay na-inspire din po ako na bigyan po ito ng reaction sapagkat kahanga-hanga at nakaka-inspire po ang mga salitang kanya pong mga binibitawan, lalong-lalo na nga po tungkol sa ating pananampalataya at pananalig. Okay, sa panahon na tayo po ay may problema, huwag mag-atubiling tumawag at ibigay sa Diyos ang ating problema at ang Diyos na po ang bahalang gumawa ng kaparaanan upang ang ating mga nararamdaman, ang mga pabigat sa ating dibdib ay mawawala. Okay? So, yun naman pong dahilan bakit po ayaw po niyang magpadala po sa hospital. Sabi nga natin kanina, kahanga-hanga po ang pananalig po ni Brother Paas sa ating nag-iisang Diyos. Okay? Kaya, ang sinasabi niya, ayaw niyang magpadala sa doktor, sapagkat kapag siya ay gumaling ng dahil po sa siyensya o dahil sa kagagawan ng isang doktor, ang mapapapurihan ay ang tao. Sabi po niya, ang tao ang mapupurihan at hindi ang Diyos. Okay? Siyempre, kapag sinabing, napagaling po ni Dr. Ong si Brother Paas. So, ibig sabihin, napakagaling po na doktor po ito. Okay, pag nalaman po ang tao na mayroon din pong kagaya ng sakit ni Brother Paas, ay maaaring magdagsaan at papupurian ang doktor na may nagpagaling kay Brother Paas. Okay? So, ang gusto po ni Brother Paas, mga kalingap, okay? Mas sa atin pong nag-pray sa kanya at nagsasabi na magpadala sa ospital, sabi niya, ang Diyos ang magpapagaling lamang para upang sa ganon, kung ang Diyos ang nagpagaling po kay Brother Paas, ang pupupurihan po dito ay ang ating Diyos, hindi po yung tao. Okay, so sana po respetuhin natin ang naging desisyon po ni Brother Paas, di ba? Kasi marami na tayo nababasa po sa mga comment section na parang sinisisi pa po si Brother Paas kung bakit ayaw magpa-hospital o ayaw magpa-confine. Okay? So yun pala ang dahilan kung bakit ayaw magpa-hospital po si Brother Paas upang sa ganon, ang papupurihan kung talaga man ay siya po ay
Kung siya man po ay bibigyan pa ng isa pang buhay ng ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoon Diyos po yan. Okay? Ibig sabihin, kung isinurrender mo sa ating Panginoon Diyos ang iyong anumang sakit na mayroon ka, at kung halimbawa ay hindi ka pinalad na mabuhay, na ipagpatuloy ang buhay na mayroon ka, ibig sabihin, kalooban po yan ng Panginoon Diyos, at ibig sabihin din, may plano po ang Diyos. At kung ikaw naman po ay ibinigyan pa ng extension na ipagpatuloy mo ang iyong buhay, ay magpasalamat po tayo sa Diyos din dahil ibig sabihin, mayroon ka pa pong mayroon ka pa pong misyon na hindi pa natatapos dito sa mundong ibabaw. Okay? So yan ang aral po na atin pong mapupulot po kay Brother Paas sa kanya pong naging mensahe. Ito po ay tinatawag kong mensahe sa kanya pong live nung nakaraan. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo mga kapatid, mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin ang Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs, and Ruel of Malalag. At siyempre, pakidamay na rin po ang Muntin channel na ito sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. God bless and mabuhay po kayo.